Masayang araw po mga ka-PL. Si Bendalo pa rin po pag-uusapan natin mga kababayan. Ayan, yung press con niya po sa Senado nung isang araw. Aba, naghikayat na pala itong mamang ito. Sa majority vlog ni Peter Cayetano, mga kababayan. Nang-recruit. Hindi kayang ikudeta mga kababayan. Nagmakaawa na lang. Sabi niya, tara, sama na lang kayo sa amin. Magtrabaho na lang tayo para naman ito sa bansa. What? Alang yan po ito. Ang tagal-tagal sa inyo ng Blue Ribbon Committee, pero pinatulog ninyo ang issue sa flood control project. Ngayon, na nasa majority na ni Alan Peter Cayetano, natataranta kayo. Nangre-recruit kayo. O ito po ang video mga kababayan, pero basahin ko lang po itong maliit lang na caption. Hinimok ni Senator Erwin Tulfo ang mga miyembro ng majority bloc na lumipat, o kita nyo na lumipat, at makiisa sa kanilang hanay. Aba, ano tawag doon? Invite lang na simpleng parang nagkainan lang kayo sa sa session hall, o pumasok talaga, lumipat talaga, mag-over the record, di ba? Yun ang ibig sabihin nito eh. Lumipat sa kanilang hanay upang magkatuwang na magtrabaho para umano sa kapakanan ng buong bansa. Mga kababayan, kapakanan ba nabanggit? Hindi nyo nga inisip yung kapakanan ng sa inyo pa ang Blue Ribbon eh. Niya, umaasa sila na may mahihimasmasan pang mayorya ng miyembro ng mayorya. Please join us. We will accept you with open arms. Aba. Let's work together for the nation. We will accept you. We will embrace you. Suluhin mo yung embrace mo. Nangangarap ka na may mahimasmasan. Baka sa hanay nyo, meron di umanong mahihimasmasan. Sa susunod na linggo, lilipat daw kila Alan Peter Cayetano. Naku, lagot kayo. Ito na po yung video, mga kababayan. Panoorin na po natin. Doon po sa mga members po na majority, please join us. We will accept you with open arms. Let's work together for the nation. Not for ourselves, not for the political parties, not for certain individuals, but for the entire country. Let's work together. We will accept you. We will embrace you. Majority na po kayo, sir. Bakit po acting SP? Why not SP? Because it's 13. It's in the law. Kailangan mo 13. We don't have 13. So, but then we can elect the pro tempore because it doesn't say 13. Senate President. So, Senator Cayetano is still the Senate President. Because we don't have 13. It's against the law naman, di ba? We only have 12. So, well, he will be a virtual Senate President. All seats vacant for all the committees. Simula po sa pro tempore, we cannot touch the Senate presidency because we don't have 13. It is in the it is what the law says. You have to have 13. We don't. We only have 12. No, Senate pro tempore. Acting president, acting Senate, but he's the presiding officer from now on. So, kay hindi pumasok Senator Cayetano, it will be Senator Win who will be presiding from now on. But are you expecting, sir, na eventually magiging Senate President and may lilipat pa ba from the majority? Kung may lilipat pa, kung may mahimasmasan ngayon na mga kasamahan nila, and I still urge, we're still open, doon po sa mga members po na majority, please join us. We will accept you with open arms. Let's work together for the nation, not for ourselves, not for the political parties, not for certain individuals, but for the entire country. Let's work together. We will accept you. We will embrace you. Di inamin niya rin, mga kababayan, na ang kasalukuyang Senate President, walang iba kundi si
Senator Alan Peter Cayetano. Tapos, ang lakas ng loob niya, mga kababayan, na i-recruit. Tara, sama kayo sa amin. Sinong tanga na majority ang sasama sa minority? Di ba, mga kababayan? Eh kung hindi nyo lang pinagtatakot yung mga lumipat sa inyo baka hanggang ngayon, nasa majority block pa rin niya ni Cayetano. Pinagtatakot nyo lang. Di ba, mga kababayan? Sinasampahan ng kaso. Ultimo si Marcoleta na plunder pa. Ang lupit nyo. Ang galing nyo gumawa ng mga strategy para makuha nyo. Ayan. Ang kabila, dumami ang bilang nyo. Pero buti na lang may nanindigan pa kahit papaano, kaya patas kayo ngayon. Di ba, mga kababayan? Eh kung hindi lang nila kinasuhan, hindi sana. Eh kung laman lang ng patas, hindi hula patas ko lumaban, mga kababayan. Marumi po, marumi. Talagang piling-pili lamang po ang mga politikong malinis magtrabaho. Karamihan po talaga marumi magtrabaho. Kaya ang politika sa Pilipinas, napakarumi din. Di ba, mga kababayan? Kaya, nagpapasalamat ako kahit paano na dumaan itong administrasyong Marcos na ito. Ang dami pong lumabas na totoong kulay, mga kababayan. Yung mga nagsasabing Duterte sila noon, ngayon lumabas po ang kulay. Ilan lamang po ang nanatili na taga-suporta hanggang ngayon na mga Duterte, tahimik nga lang kasi ginigipit din. Di po ba? Papasalamat pa rin ako, at least sa susunod na mga halalan pandarating sa ating buhay, mga kababayan, kilala na po natin kung sino po ang ating mga iiwasan sa balota. Di po ba? Talagang ano din ito ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaloob na rin ito, mga kababayan. Kaunting tiis lang. Matatapos din to. Matatapos din to, mga kababayan. Babalik din po tayo sa dati. Lalo na pag Duterte na ang presidente. Di po ba? Ito pa isang balita, mga kababayan. Hindi naman to balita. Binalita to sa mga sa mga ilang mga mainstream media, mga kababayan. Ilan lang po yung mga yung mga hindi pa masyadong kilala. Ito na si Alan Peter Cayetano, mga kababayan. Hindi lang po dito sa Pilipinas hinahangaan, hindi na po sa Pilipinas maraming taga-suporta. Kahit sa ibang bansa po, mga kababayan, nako, kadami pong taga-suporta ni SP Cayetano. Umabot po sa New York, mga kababayan. New York City, ang laki po ng tarpaulin doon, mga kababayan, nagtipon-tipon po mga Pinoy. Siyempre, nasasaksihan po yan ng mga puti. Ang gulo ng Pilipinas. Pati Senado nila, ang gulo na. Una, yung dating presidente, wala namang kasalanan. Puta na nilagyan ng kasalanan para madala sa dahig. Kasi takot na mayroong mabigat na kritiko. Di po ba? Mabigat na kritiko si Tatay Digong talagang babanatan ng mga bangag, mga kababayan. Nasaktan. Yung nasa malaking bahay. Anong ginawa? Ipatapon nyo muna yan. Para wala masyadong mag-iingay, hayaan na lang natin yung mga vlogger nila at saka yung mga, tawag nito, mga aliado ng mga Duterte. Yung iba dyan, pakasuhan natin para tumahimik. Kaso hindi ho tumatahimik, tinanggal na nga sa pwesto, tulad ni Kiko Barsaga. Ang ingay pa rin. Kasi nga, may ipinaglalaban para sa bayan. Di po ba, mga kababayan? Eto na po ang video. Nako, SP Alan Peter Cayetano, ipagpatuloy niyo po ang laban ninyo. Ang dami po nagmamahal sa inyo ng mga Pilipino. Hindi lamang po sa Pilipinas, buong mundo. Panoorin po natin. Kung Pinoy Pride, taas mo yung flag mo!
ba? Ang lupit, mga kababayan. Sa mga gabinete ni Marcos, may ganyan. Ayan, si John Vic, pabida, di ba? Pasikat. Meron bang nagbitbit ng pangalan ni John Vic sa, sa New York? Wala. O siguro, yung ibang mga katropa ni Marcos, iba ang binitbit po. Hindi po yung pangalan, hindi po yung pangalan lang binitbit. Sila mismo ang nagbitbit ng maleta. Di ba, mga kababayan? Isip-isip, bahala, hindi ko sumikat yung pangalan ko dyan. Hindi yan makilala doon sa New York yung pangalan ko. Huwag yung bitbitin yung pangalan ko. Importante, may bitbit naman ako. Tangina, no, mga kababayan. Di ba? Ayan. Nakikita po ng mga tao kung sino ang nasa matuwid at nasa baluktot na pamumuno, mga kababayan. Kaya kayong mga aliado ng mga bangag, hindi po ngayon panahon ng 1960s ha, na walang internet ha. Naku po, 2000 na po ngayon. Baka nahuhuli pa ang utak ninyo. Matulog po kayo ng mahaba-haba. Ha? Habaan nyo po yung tulog ninyo. Baka kasi ilang taon na kayong gising. Hindi nyo alam na tumatakbo pala ang panahon. Matulog po kayo ng mahaba-haba, kumain, magpahinga. Para kung ano. Ano na pala ngayon? May mga wifi na pala ngayon. May nakikita na pala ng mga tao. Ang galaw. Yan. Patunay ito. Itong kay SP Alan Cayetano. Patunay yan. Na nakita ng buong mundo na mayroong mga kababayan nating OFW Pilipino. Ang magagandang nagawa ng mga Duterte alay, dihamak sa mga bangag, mga kababayan. Tuloy nyo lang po, SP Alan, susuportahan ka po namin hanggang sa aming makakaya, sir. Okay, eto na, mga kababayan, eto na. Di ba nga, bukas na yung kanilang Blue Ribbon Committee, mga kababayan? Di ba bukas na? Ang sabi po dito, mga kababayan, sa balita, hanapin ko lang, nawala pa yata. Naloko na. Ito, mga kababayan, ang sabi dito, basahin ko na lang para, maintindihan niyo naman po. Suspension of the implementation of the media coverage guidelines for the Senate session. Hala, ano to, tatanggalan na ba ng media ang Senado? Ano ba, paano yung mga pagdinig din natin maririnig? Ano to, parang ICI na ito. Ito, upon the instruction of Senate President pro tempore Sherwin T. Gatchalian na the implementation of the media coverage guidelines for the session hall issued earlier today is hereby suspended pending consultation with members of the Senate media, mga kababayan. Pero ng guidelines, ano to? May media pa rin siguro, pero nilagyan po nila ng guidelines eh. Mahigpit na guidelines. So, halimbawa, may bidyong ilalabas, i-release ang Senate na page o YouTube channel o Facebook page. Yan. Baka recorded na lang, mga kababayan. Baka recorded na lang ang ilalabas nila. Edited na. Pinutol-putol na yung hindi nila gusto. Hindi na live. Baka hindi na live ang mangyayari. Mag-aabang na lang tayo ng kaya nangyayari na ngayon sa Senate, no? Ano kayo napapag-usapan ngayon doon? Tapos yung mga medyang naroon, hindi pa pwedeng magbato ng mga balita hanggat hindi natatapos ang sesyon. Nako, parang media blackout kung ganun. Halimbawa lang naman, kung ganoon ang gagawin nila, ang ibig ko pong sabihin ay yun.
Guidelines hindi natin alam kung anong klaseng guidelines po yan, mga kababayan. Di ba? O ito pa, the Senate President pro tempore has scheduled a consultation meeting with members of the Senate media on June 11, 2026, Thursday at 10 a.m. to discuss the guidelines and receive their comments and recommendation. Aba, ganon. So, may mangyayari talaga silang meeting, mga kababayan, consultation meeting. So, may meeting na. Nandyan si Win Gatchalian. Media ako. Senator, pwede bang ilabas ko yung mga video na mayroong mga pagpupuri at nagtatanggol sa mga Duterte? O halimbawa lang naman yan. O tapos sasabihin, hindi pwede. Dapat yung puro kasiraan lang sa mga Duterte. Matindi na ito. Ha? Parang mayroon ng martial law sa Senado? Parang lang naman. O bakit bibigyan ng guidelines? Anong klaseng, di naman po in-specific kung anong guidelines nakalagay riyan, mga kababayan. Basta magkakaroon ng guidelines. Ito'y haka-haka lang naman po natin. Na maaaring ganun po ang mangyayari. Katulad po nung sa ICI. O may mga recorded din yun sila. Yun ang guidelines nila. Wala silang live. Di ba? May guidelines din sila. May mga recorded. O nasan na yung mga video? Hindi nga natin nakita yung na sumalang doon si Romualdez Ang daming sumalang doon ang dami. May nakita pa tayong video? Wala. Paano kung gagawin? Kung ganoon po ang gagawin. Halimbawa lang naman. Sa Senado. Wala na. Parang nasa 60-40 na lamang ang media ngayon sa Pilipinas. 40 itatago, 60 ilalabas. Piling-pili lang, yung pabor lang sa kanila. Parang ganun. Hindi yung natin sinasabing maaaring yun talaga ang gagawin nila. Hindi natin sinasabing paano kung ganoon yung guidelines na ibibigay po sa media? Ay wala na. Magiging kapani-paniwala pa ba sa atin ang mga nangyayaring pagdinig sa Senado? Nakakaduda na po, mga kababayan. Huwag nyo pong ipatupad yan. Halimbawa man, kung ganyan po, gagayahin ninyo ang ICI. Huwag nyo pong ipapatupad yan. Magagalit na naman sa inyo mga tao na loko na talaga kayo. Baka hindi na makapagtimpi sa inyo mga tao. Ayusin nyo pa yung trabaho ninyo. Huwag nyo po. Unang tinatakpan niyo ang BRC lang, ang flood control lang. Ngayon pati ba naman ang media sa Senado bibigyan ninyo ng guidelines? Ano ba naman yan? Anong klaseng guidelines yan? Sana hindi yung naiisip ko Kasi yun lang po ang pinakamadali talaga mga kababayan na paraan para maitago po ang gusto ho nilang itago. Di ba? Yan ang nga sinasabi ko dyan. Mag-antabay po tayo. Huwag po natin masyadong isipin yung sinabi ko. Akin-akin lang naman yun. Mga kababayan. Wala pa naman kasing tumawag sa akin na mga taga-butiki na kaibigan ko. Kaya naiisip ko lang huli yan bigla. Sana, hindi yan. Mga kababayan. O ito pa. Isa pang nakakatawang balita, mga kababayan. Ito nakakatawa talaga to. Naku, matatawa ho. Magkulitan muna tayo, mga kababayan. Eto ipakita ko sa inyo picture. Ayan. Si Risa at saka si Bibi Sara. Kumakalat lang po ito sa Facebook. Natuwa lang po ako ba. Gusto ko lang po i-share sa inyo kasi meron pa po ito karugtong. Matutuwa ho talaga tayo rito. Ang nakalagay po na slogan kay Bibi Sara, tapos kikita nyo naman may heart. Tapang at malasakit sa 2028. Tapang at malasakit sa mamamayan. Di ba? Aroon yung tapang para wag umabuso ang mga abusado at malasakit naman sa lahat
ng mga nangangailangan ng tulong sa gobyerno. Yan ang slogan ng BP Sara natin mga kababayan sa 2028. Kay Risa, ayan Risa nasa 2028. Aba, masyado pong makasarili. Ha? Solo niya lang mga kababayan. Ang tindi mo, te. Ha? Solohin mo talaga. Delikado pag ikaw naging presidente. Bakit? Aba, baka ariin mo ang Pilipinas. Mas malala ka pa kay Marcos Sr. na ang tagal namuno, ginamit ang martial law para masolo niya ang kapangyarihan. Baka ganyan ka rin, ha? Kay Inday Sara, para sa lahat, makikinabang tayong lahat. Pilipino tayo Ikaw, suluhin mo sinulo mo Risa na. Sa Pero, mga kababayan, eto na po ang pinakamasakit. Di ba si Risa, gustong-gusto na talaga maging presidente, kaya ito na naman ang galawan ngayon. Ngayon pala, nangangampanya na. Ikot ng ikot. Sige, pabango na pabango. Hindi nag-iingay sa social media. Hindi nag-iingay. Hindi halubilo sa mga usaping nag-aaway-aaway dyan sa Senado. Hindi masyado siyang maingay. May ingay, pero hindi ganun. Para lang bumango ang pangalan niya sa 2028. Kasi gusto niya nga maging presidente talaga Pero, ang gusto po, ang gusto ng mga kakampi niya doon, lalo na kakamping. Ang gusto, ayan, mga kababayan, ang sabi po ng Angat Kabataan Party List, kay Lenny si Mama Lenny ang kailangan namin, hindi si Ninang Risa. Tinabla na, mga kababayan. Ano na, Risa? Sino botante mo? Ayang Magdalo, ni Trillanes. Gaano ba karami? Maabot ba ng 1 milyon yan? Presidente po, presidente. Ang pinag-uusapan, sa 2028 election sa pagka-presidente. Hindi po party list. Risa? Hindi po congressman sa isang distrito. Hindi ganon. Presidente. Iniwan ka na kakamping. Siguradong hindi ka rin naman iboboto ng mga BBM, ng maka-BBM, ng mga loyalista. Hindi ka rin naman siguro iboboto. Mas lalong hindi ka iboboto ng mga DDS. O sino ang botante ninyo? Kawawa naman po. Iniwan na talaga siya ng mga kakamping. Yung mga dilawan, na dati niya rin mga kaibigan, nahati din po, mga kababayan. Nahati. Wala na, hindi solido kay Risa, hindi rin solido kay Lenny. Wala. Ano nga asahan nila? Tapos tatakbo pa kayo? Magpahinga na lang kayo. Para, tawag nito, mahimasmasan muna kayo. Makita nyo muna yung mga kababayan natin na nasa paligid na walang-wala sa buhay. Yung maranasan nyo muna na halos araw-araw kayong nasa lansangan, nakikita nyo ang buhay ng mga pobreng tao dyan. Magkaroon kayo ng awa sa kanila at tumakbo kayo sa pagkasenador na ang numero 1 gagawin niyo ay ang pagtulong sa mga pobre. Ganon. Magpahinga muna kayo. Silipin nyo muna yung mga kababayan natin bago ulit kayo tumakbo kasi masyado na kayong agahaman na kayo sa kapangyarihan. Risa, ako po, kita mo ang baho-baho mo na. Pero gusto mo pang tumakbo ng presidente, ang baho mo pa sa tae. Kapag hindi ka nanalo, ewan ko lang kung ilan na boto makukuha mo. Pero oo, karapatan mo, tumakbo ka. Mas gusto ko nga tumakbo ka sa totoo lang. Pero yung sinabi ko kayo na, payo man lang yun. Na, wag muna kayo tumakbo. Para may masmasan kayo, silipin yung mga kababayan natin. Ano lang yun? Payo lang yun. Mas gusto ko nga tumakbo ka para makita natin ang
resulta kung kung mananalo ka ba talaga o hindi. Para manahimik ka na. Mahiya-hiya ka naman na gano'n na pala karami ang taong nakakilala sa iyo. 'Di ba, mga kababayan? Nakakilala marami pero hindi ka na sinusuportahan. Ayos! Hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas.